Be, napanood na ni Madam Marge yung vlog natin. Napakadami pala nating influencer yung gumawa ng video against her. Tsaka be, obvious na nabayaran tayo. Kasi iisa lang yung script natin lahat. Iisa lang yung sinabi natin. Be, baka makulong tayo dahil sa paninira natin. Sinasabi ko sa'yo eh. Huwag kang mag-alala, Be. Tag-comment lang naman tayo sa tunay na nangyari. At saka isa pa, kapag sa social media ang paninira, nakakalusot tayo sa batas. Diyos ko, sa eleksyon nga, may nabalitaan ka ba na nakulong dahil sa paninira sa isang kandidato? Oh, di ba wala? Be! 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 Ano ba? May racket ako, Be. Ano, ikaw lang? Siyempre kasama ka dun. Ayun! Sakto. Kailangan ko ng pera ngayon pambayad ng apartment ko. Napakadali lang ng gagawin natin, Be. Magbablog tayo, tapos bibigyan tayo ng 8K. 8K? Yes. Anong brand yan? Kaga, hindi to brand. Magbablog lang tayo at sasabihin natin dun sa vlog yung tungkol sa scammer ng isang business owner. Sinali pa nga nila ako sa GC nila. Tapos, provided din yung script. Oh, mas madali na lang yun. Sige nga, patingin nga ako ng script. Teka, syempre. Ano, asan na? Ito, Be, ito, Be. Ito, Instagram, yung sa order. Be, grabe naman yung script mo. Parang sinabi na scammer yung Madam Margie na yan. Pati yung clothing line online business niya. Hindi naman, Be. Parang gagawa lang tayo ng awareness video tungkol sa mga scammer na yan. Tapos, sample incident lang yung nangyari sa business na yun. Ano? Chika ba? Teka lang, Be, isipin ko muna. Baka kasi mapahamak tayo dyan eh. Nako, Be. Huwag mo lang palampasin to. Sa'yo yung 8K. Ayla, Ano ba yun? Nagtitiktok pa ako. Ay, ate, bakit po? anong bakit? Alam mo naman siguro kung anong pinunta ko dito. Asa na yung bayad mo na 3 buwan na upa? Ate, wala pa eh. Wala pa akong racket. Next week, promise, makakabayad ako. Nakailang next week ka na, Kayla. Diyos ko naman. Promise ka ng promise na next week. Sa social media, pa-influencer ka pa. Alam ba ng mga followers mo kung gaano ka kagipit sa tunay na buhay? Ate, wag na nating idamay yung sa social media. Sa totoo lang, wala naman ako doon. Hay nako, basta next week magbayad ka na ng upa mo, kundi maghanap ka na ng ibang matitirhan. Story time! So, ito na nga guys. Pumunta ako ng Starbucks. I went there with my friend. Ayoko na lang mag-drop kung saan lugar yun. Kasi naman gusto ko lang bumili ng favorite drink ko. Alam nyo yan? Matcha with almond milk. So, ayun, 3 p.m. ako pumunta doon. Inabot kami ng 5 p.m. Be. Kasi naman ang haba-haba ng pila. Philippines! Ano na? Be. Nagbablog ako, oh. Nakikita mo, di ba? Nagbablog ako. Be, balita ko, sinugod ka na naman daw ng landlady mo. Ikaw naman kasi ayaw mo pang tanggapin yung racket na binibigay ko sa'yo. Easy money nga eh.
Kasi naman wala ka bang ibang racket dyan? Like brand endorsement? Wala. Ito lang. Buti nga napili tayo sa racket na to. Kasi madami tayong mga followers. Ano? Go ka na ba? Mag-vlog na ako today. So, ayan na nga mga besh. Habang nag-scroll ako sa Instagram, may nakita ko yung story nitong si Madam Margie, yung may-ari ng Madam M Clothing Line online shop. Sagot niya dun sa client nila na nag-post na hanggang ngayon, ang sagot niya dun sa client, hanggang ngayon, wala pa din daw yung order niya. Hay nako, ang hirap talaga umorder online. Napakaraming scammer. Tsaka ang hirap pa dito, be. Minsan, kailangan yung ano mo pa yung mauuna, yung bayad mo, di ba? Trust issues din. Sana una yung order. Ito maganda. Ayan. Ito lang. Besh, i-upload mo na yung vlog mo. Be, uploaded na. Ang bilis! Mabilis din si client. Na-send na daw niya sa bank account mo yung 8K na talent fee mo, ha? Bilis, ayun. Withdraw ko agad yan. Pambayad ko yan dito sa apartment eh. Ang sagot niya dun sa client, hanggang ngayon, wala pa din daw yung order niya. Hay nako, ang hirap talaga Madam. order online. Ano yun dyan? Naku, madam, umatake na naman ng mga kalaban mo sa negosyo. Ayan, may naglabas na naman ng paninira sa'yo at dito sa business mo. At ngayon naman, kumuha pa sila ng influencers para siraan ka at sabihan ka na scammer. Bayad mo, di ba? Trust issues din. Sana una yung order. Itawag mo na agad dito kay attorney para maisa-isa yung mga nag-vlog na yan. Para makapag-file tayo ng demanda laban sa kanila. Sa korte na lang kami magkita-kita. Okay. Oh, si Madam Margie to ah. Sa lahat ng mga influencers na nakipagkuntsabahan para siraan ako, kumanda kayo dahil iisa-isay namin kayo at sa korte na lang tayo magkita-kita. Hindi ko palalagpasin to. Sobrang halatang bayaran ng mga influencer na to. Dahil sobrang scripted na mga vlog nyo. Sa lahat ng mga influencers na Sabi niya. Obe, ano yan? Anong ano yan? Be, napanood na ni Madam Marge yung vlog natin. Napakadami pala nating influencer yung gumawa ng video against her. Tsaka be, obvious na nabayaran tayo. Kasi iisa lang yung script natin lahat. Iisa lang yung sinabi natin. Be, baka makulong tayo dahil sa paninira natin. Sinasabi ko sa'yo eh. Huwag kang mag-alala, be. Tag-comment lang naman tayo sa tunay na nangyari. At saka isa pa, kapag sa social media ang paninira, nakakalusot tayo sa batas. Diyos ko, sa eleksyon nga, may nabalitaan ka ba na nakulong dahil sa paninira sa isang kandidato? Oh, di ba wala? Wala ka dyan. Hi! Sino ba kasi yung Madam Margie na yun? Search ko nga. Dai Ali Deri. Saba ka Deri. Isa pa. Hi Ali. Be, Mm. tignan mo muna yan.
Sinerch ko kagabi kung sino si Madam Margie. Mukhang okay naman siya. Marami siyang natutulungan dahil sa business niya. Parang hindi niya deserve na masiraan sa social media. At saka na-realize ko, wala rin tayong karapatan para siraan siya. Be, wala na. Na-post na natin yung vlog. At saka, for the money lang naman yun. Yun na nga, Bi. Ito na pala yung 8K na binayad sa akin. Babalik ko na lang. Be, sayang naman yan. Okay lang. At saka, nahanap ko na yung address ng opisina ni Madam Margie. Ito, pupunta ako para mag-sorry. Baka madaan sa paghingi ng tawad para di tayo mademanda. Effort. Lilipas din yan. Sa social media, deadma lang. Mawawala din yung issue. Ako, hindi ako pupunta dyan sa office niya para mag-effort na mag-sorry. No! Tawagin ko lang si Madam. Pasok ka na. Thank you po. Baby, anong ginagawa mo dito? Magsasorry, be. Over my dead body pala. Madam, I'm sorry. I'm sorry po Tumayo ka talaga dyan, sa tumayo ka. ginawa namin. Tumayo ka dyan, tumayo ka dyan. Sorry po. Maupo ka dyan, maupo ka. Madam, kaya po kami nandito kasi po gusto po namin humingi ng tawad personally. Sorry po talaga sa nagawa namin. Ang lakas ng loob niyong pumunta dito. Kasing lakas ng loob niyo na siraan ako sa social media, no? Sorry po talaga, madam. Nasilaw lang po talaga kami sa pera. Matindi po kasi yung pangangailangan namin eh. Pero maling-mali yun. Mali po talaga, madam. Mali din po yung pagkakakilala namin sa inyo. Kung kailan huli na po, tsaka ko po naisip na mag-research about you o mag-fact check tungkol sa issue. Sobrang nasisising na po kami sa ginawa po namin sa inyo. Sorry po talaga, madam. Bilib din ako sa lakas ng loob nyo para pumunta dito at mag-sorry. Ipinakita nyo lang na nagsisisi kayo at seryoso talaga sa paghingi ng tawad. Hindi katulad ng iba na idinaan lang ulit sa vlog para makakuha ng simpatya. Pero kayo ito, buong tapang na humarap sa akin. Pero sana wag nyo nang gawin ulit ha. Wag nyong ibenta yung dignidad nyo kasi walang presyo yun. Wag kayong magpatok sa mga oportunista. Opo, sorry po talaga. Sorry po, madam. 3, 2, 1, go. Guys, kasama namin ngayon si Madam Margie! Guys, pumunta kami sa office ni Madam para humingi ng tawad sa kanya personally sa nagawa naming paninira na wala namang katotohanan. Kaya guys, huwag kayong agad-agad maniniwala sa nakikita sa social media. Ugaliing mag-research o fact check. Think before you click.